sa prosecution team, no? Ang tingnan nga po natin, yung pag-issue ng subpoena naman ay hindi dahil sa yung paggamit sa signature cards, kung yun po yung inattach. Hindi naman po yan illegal per se, because that is not a product of an illegal search, no? So that's one. They have to prove illegal search. Tapos pangalawa, it is an order of the court that issues that. And kung titignan rin po natin, hindi lamang dahil sa informasyon na yon, nalaman po namin na nagkaroon po ng deposito sa account, sa bankong yon, si Chief Justice Corona. Nabalitaan po namin, and this is known, well known. It was published, I think, in the webpage, na ang punong maestrado ay nanalo sa isang raffle ng bangko. So, that means that it is among depositors. So, we were able to identify that bank. Pero para sa PS Bank po yun, paano po yung sa BPI? Ay, well, yung BPI, that's clear. We based it on the receipts that were submitted as evidence with regard to the purchase of the properties by the Chief Justice. Nakalagay naman dun yung bank account, yung branch, at yung check number. So, yun, kita kaagad. Maraming salamat po, Congressman Erin Tañada ng prosecution team. Samantala, tunghayan naman natin ang press briefing na isinasagawa ng depensa. Sa amin pong pagtatala ng paglilitis, nakikita ho namin at nararamdaman na ho namin ngayon ang mga kamalian sa mga resolution at ang mga kamalian doon sa patakaran na pilit pong ginagawa dito sa paglilitis na to. Pangalawa ho, siguro sagutin ko, pagbibigyan ko rin ho ng pagkakataon ng aking mga kasamahan. Huwag ho tayo maniniwala sa mga haka-haka ng mga malisyosong mag-isip na magkakaroon ho tayo ng constitutional crisis dito. Sapagkat ang ginagawa ho namin dito ay pagkilala sa ating konstitusyon, pagrespeto sa mga institusyon ng ating pamahalaan, at pagdinig ho, no? At paghingi ng tulong sa kataas-taasang hukuman ay hindi naman ho nangangahulugan na ang Senado o ang Kongreso o ang Executive ho ay magkakaroon ho ng banggaan, ano? Sapagkat siguro maganda suriin din ho natin yung petition namin sapagkat makikita nyo ho doon na nailatag ho namin ng maayos, malinaw, at meron ho basihan yung mga hinihingi ho namin sa Korte Suprema. Karagdagan lang po, maikling-maikli lamang. Ito po ay isa rin pakita na aming pagtalima at paggalang sa rule of law. Kasi ho, kung mayroon ka nakikita na sa tingin mo hindi katanggap-tanggap sa inyo o po sa amin, saan naman po kami pupunta? Kahapon naman po siguro narinig ninyo na may mga bagay na gray area o hindi katanggap-tanggap sa amin, saan po kami pupunta? Ngayon ang tatanungin nyo po, petition for certiorari yan eh. Titingnan nyo po ang ating saligang batas. Ano po ang power ng ating Supreme Court? Isa po yan sa mga pwede nilang tingnan. Ngayon po, wag nating magbigay ng konklusyon na napakaaga na paano po magkakaroon ng constitutional crisis. Hindi naman po natin alam kung intindihin ang final namin eh. Hindi po natin alam kung aksyonan po ito. Kung maalala po ninyo, sa pagsisimula pa lang po nito, mga 4 na petisyon na nagpapapigil po nito. Hindi po ba? On the basis of what they claim to be a defective verified complaint. Yun po. Question po. Siguro, isa na dito siguro yung verified complaint, 'di ba? Na umpisa pa lang humingi na kami ng motion for preliminary hearing para makita natin na kung may tamang investigasyon ba na nangyari sa Congress at kung yung mga kongresista bang pumirma dito ay nabasa nila ito at naintindihan. At dahil nga hindi nagkaroon ng motion for preliminary hearing, ngayon nakikita na natin yung mga pagkukulang nitong complaint na ito. At ngayon ang basihan ng paglilitis natin ay isang defective complaint. So, yung mga bagay na yan, lumalabas na ngayon habang nasa kalagitnaan tayo ng paglilitis, maski ho ang ating mga ibang tao sa prosecution ay umamin na in open court na nakikita nila yung mga defect nito at pagkakamali dito sa complaint na to. So yung question dyan sa
validity ng complaint, ay isa yan question of law. Kaya siguro kung susundin natin ang saligang batas, ang kailangan puntahan dito sa tanong na ito ay ang Korte Suprema. Makikita nyo rin po, sasabihin nyo ng iba sa inyo, bakit nyo nire-raise na naman yan sa Supreme Court? Ni-resolve na yung bagay na yan sa verified complaint. Makikita nyo naman, tumalima kami. Lahat po tinanggap namin. Kung hindi po siya pabor sa amin, sige lang po, tinatanggap po namin. Kahit nga po yung listahan ng property ni binabanggit nila, wala po silang naririnig po sa amin, basta sinasabi lang namin 5. Pero po umaabot rin siguro sa punto na katulad po nito, na yung issue ng bank deposit na napaka-importante po, hindi lang po sa amin, kundi sa buong business, sa business industry. Marami pong may concern yan. May mga chambers po na nagtatanong, bakit po ganun lang po ba kasimple iyon? At kung inyong titingnan, yung ugat po nung application ng subpoena ay hanggat ngayon hindi natin alam kung kanino po nanggaling. At kung tama po ang impormasyon na natanggap ko, ay ang isang bangko ang nag-file na rin po ng isang petisyon sa Supreme Court. Ngayon, liliwanagin ko po, baka may iba na nagsasabi na, baka kinausap namin. Hindi po. Yan po matitiyak namin. Ang sasabihin ko lang po, kung nagre-react ang isang bangko, siguro po dapat mag-isip po tayo. Hindi naman po kasi kami naman walang kakayahan na itulak ang mga taong gumawa ng mahakbang na gusto nila eh. Ang sinasabi lang natin, pwede ho ba tumigil muna po tayo? Tayo po'y mag-pause and then napag-isipan po natin. Kasi po ang bilis rin ng pangyayari. Nakakapag-isang buwan na po tayo, hindi po ba? Araw-araw nakikita-kita po tayo rito. Yun po ang tinatanong natin. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na minsan pag may mga order na kahit kayo hindi sang-ayon. Hindi ko po kayo paaminin kung sang-ayon kayo o hindi. Tinatanong nyo kami, papayag ba kayo dun? Di ba? Ganun tanong nyo, papayag ba kayo? Hindi ba sa tingin nyo hindi tama yun? Hindi lang ho, minsan ko natanggap yan. Hindi lang 3 beses ko natanggap yan. May mga tao talagang, mga media, papayag ho ba kayo yun? Pero wag nyo ho ako i-quote, ha? Ganun eh. Hindi pa po ganun eh. Hindi naman ito yung bulag tayo sa nakikita natin. Siguro naman po may nakikita kayo. Hindi naman din kayo mga matatalino kayong tao, kaya nga kayo ang nandirito eh. So ang sinasabi lang po namin, wag naman kaming mahusgahan at this point in time kung bakit po namin dinulog. Kasi wala pong pupuntahan eh. Ang tao po na, kumbaga ho sa isipin nyo na lang ho, kami isang pusa o isang daga na nasa corner ka na, wala ka na pong tatakbuhan eh. So, yung pong ang ginagamit mo na lang, yung hindi yung desperation, hindi po desperation nyo, liliwanagin ko po. Ang ang pinaliliwanag ko lang po namin siguro naman po may batas kaya tayo may konstitusyon na pwede namin gamitin. Yan ang sinasabi po lang namin mula pa po ng simula. Andyan po ang mga proseso at gamitin po natin ang mga proseso. Hindi naman po pag gumamit ka, kita nyo na, kayo talaga ayaw ninyo Kita nyo na, pipigilan nyo talagang kayo may tinatago. Hindi po ganon. Opo, may proseso po, gamitin po natin ito. Hindi po namin gusto yung nabanggit na constitutional crisis. Wala pong may gusto pong ganon. Ang gusto lang namin, sana po yung dumulog kami at bilang may 3 branches of government, sila naman mismo po nagsasabi, mga senator judges, na hindi nangangahulugan na may impeachment trial ay tumitigil ang pagtakbo ng ating gobyerno. Yun po. Question, magmula po nung January 16 na magsimula ang impeachment trial, maraming senator judges na particularly mga abogado, isang sinasabi na ang impeachment trial is a political act or political process. If that is the case, may jurisdiction ba sa issue ang Supreme Court? Thank you. Liliwanagin lang namin na ang hindi kami nagdadala ng mga issue sa Korte Suprema na may kinalaman doon sa impeachment na nasa kapangyarihan ng impeachment court. Ang dinadala namin sa kanila ay questions of law. Ibig sabihin, yung mga pag-interpretasyon ng mga batas at yung pag-apply nga ng batas at hindi ito, yung magiging desisyon nila dito ay hindi para i-acquit or convict si Chief Justice Corona doon sa impeachment court. Sana malinaw ho yun. Kaya ito'y hindi nyo paraan para iwasan yung paglilitis sa impeachment court. Gusto niya lang dalihin yung mga issues na meron siyang katanungan na may kinalaman sa batas doon sa tamang forum na makakapag-desisyon dito ayon sa ating saligang batas. Dadagdagan ko lang yung sinabi ni Attorney Karen. Kami ho ay umakyat sa Korte Suprema upang sumangguni doon sa mga interpretasyon nga doon sa mga batas na pinag-uusapan ho dito sa impeachment court. Hindi ho namin kinu-question kung tama o mali ang nangyayari sa paglilitis. Meron lang ho kaming gustong liwanagin na mga punto doon ho sa mga batas na ginagamit ho natin ngayon
specifically patungkol doon sa bank deposits, sapagkat yan ho ay malinaw na tatapak sa karapatan ho ng akusado. Kaya't kailangan ho namin gawin na kami ay umakyat at sumangguni upang maprotektahan ho ang interes, ang karapatan ng aming kliyente. Inyo pong napanood ang bahagi ng press briefing na isinagawa ng depensa, samantala kanina po ay nagsagawa rin ng kanilang sariling press briefing ang prosecution team. Panoorin po natin. Good morning, ladies and gentlemen, to the 12th day, or 13th, 14th for that matter. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. As we would like to confirm that the prosecution is in receipt of several pleadings na nanggaling po sa defense. Particularly, yung pinaka-significant po sa final nila is the urgent petition for certiorari and prohibition with a prayer for immediate issuance of a temporary restraining order and a writ of preliminary injunction which the defense has filed before the Supreme Court. Meron din silang mga motion to defer actions pertaining to the subpoena, karamihan patungkol doon sa mga subpoena na in-issue against PS Bank as well as the Bank of the Philippine Islands. We view this petition with deep alarm. Tinitingnan po namin, nakakabahala po yung kanilang mga hakbang na ginagawa dahil literally po sa fina-file po ng defense ay gusto po nilang isantabi yung lahat na nangyari sa buong buwan ng Enero at Pebrero. They're not just asking for a temporary restraining order to stop the Supreme Court from issuing or to stop the Senate Impeachment Court. Hindi lang sila humingi na ipatigil yung subpoena sa mga bangko na wag ilahad yung mga ebidensya patungkol sa mga deposito ni Chief Justice, pero hinihingi po nila at inulit nila yung mga natapos na at gasgas na po na mga argument patungkol doon sa invalid yung complaint. So effectively, the complaint or the petition filed by the defense this morning asks for the declaration of the impeachment complaint as null and void. Yan ang una nilang hinihingi. Humihingi po sila ng further na wag na pong magkaroon ng kahit ano pang paglalahad ng iba't ibang ebidensya, lalo patungkol po doon sa bank deposits. But effectively with this TRO, they have raised questions that have been decided upon already by the impeachment court na hindi sila nag-motion for reconsideration. In particular, yung proseso ng verification ay inuulit po nila dito. Sinasabi nila, tatlong bagay po. Sinasabi nila una, that the complaint is void ab initio. Hindi po ito dumaan sa proseso base sa konstitusyon. That matter was raised by them in their affirmative defenses when they filed their answer. Pinag-usapan at pinagdebatihan na po yan sa impeachment court noong January 16 na desisyonan na po yan. There was in fact no other reconsideration done pagdating ho dyan. But lo and behold, less than 3 weeks from that time, nire-raise na naman po nila uli yun. Ang pangalawa pong sinasabi nila is that the impeachment court has constantly violated the rules of court, particularly on the rules of evidence, sa pagtanggap po ng iba't ibang ebidensya. Pagdating ho sa nakaraang araw ng ating mga trial, sinasabi po nila that the impeachment court has been in constant violation of the rules of criminal procedure and the rules of evidence, contrary to the interest of their client. At pangatlo po, ay sinasabi po nila na kung po pwede po, huminto na po ang Senate Impeachment Court, itabi na at ibasura ang verified impeachment complaint ng 188 members of Congress at ihinto na po natin permanently itong proceedings na nangyayari. That is the petition that they have filed before the Supreme Court this morning. May mga kaakibat po dito na sinabi nila, nag-file din sila ng mga petition kasabay dito, na kung po pwede huminto muna in the meantime ang Senate Impeachment Court habang hindi pa nalilitis o tinitake up ng Supreme Court ang kanilang petition for prohibition at saka certiorari, which I believe will be taken up by the Supreme Court tomorrow en banc. We have